Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng The Political Blogger. Tungkol ito sa pagkamatay ni late Paulo Tantoco na ang findings ng medical examiner is coke overdose. So, sinasabi ng Malacanang, Jose Claire Castro, na private matter daw ito. Respeto natin ang pamilya na magluksa, na sana huwag nang pag-usapan. Parang gano'n. Ito. Castro insisted, ito na yung nakasulat kay political blogger. Castro insisted that Mrs. Liza Araneta Marcos and the bereaved family of Tantoco should be spared from the pain arising from the raging controversy. The First Lady was not even there when the victim took more coke that he could handle. It's a private matter, Castro insisted, and the issue must be laid to rest. Kalimutan na lang, huwag nang palakihin. Sabi ni political blogger, we strongly disagree. It's not a private matter even for a mourning family. So, ito, diretsuhin na lang natin yung sinasabi dito na dapat ito imbestigahan ng Senado. Sabi dito, it is a matter of national concern that the Philippine Senate should investigate to get to the bottom of the issue. Ano yung iimbestigahan? Ano yung detalye o katotohanan nga dapat mailabas? Sabi ni political blogger, first, the Senate will have to establish how Tantoco was able to get hold of coke while in the proximity of Mrs. Marcos at the Beverly Hills Hilton, where the gala night for the Manila International Film Festival was held on March 7, 2025. Yun ang unang tanong. Bakit may coke? Ang stricto ang US, illegal talaga yan. So, saan galing yung coke? Sabi dito, even if we accept the claim of Castro that Tantoco was not part of First Lady's official entourage, there is ample proof that circulated on social media that he was at the event that night. Who were his companions in snorting coke? Who procured the coke? How did a member of First Lady's entourage find a source in the criminal underworld of LA? We have to remember, opinion ito ni political blogger, binabasa ko lang. We have to remember that Tantoco's wife, Dina Arroyo Tantoco, is the palace deputy social secretary, and she was definitely a member of the entourage. As Tantoco died in his hotel room, which his wife apparently shared with him, that established a sufficient link between the Philippine government and a crime scene. Senator Amy Marcos should take the lead into this investigation. We have to get to the bottom of this tragic affair. So, nagsalita na si Senator Amy na nanawagan siya sa Malacanang na mag-submit ng comprehensive report. Kailang dinedma. Sumagot si Jose Claire Castro sa tanong na yan na pataliwas. Wala talaga. As in, wala. Hindi. Mas mabuti pa si Mr. Larry Gadon na sumagot siya ng mas diretsa na hindi naman security o hindi nyo alalay si First Lady, wala siyang obligasyon na mag-submit ng report. Yun. Mas magandang sagot yun. So wala tayong aasahan na comprehensive report sa Malacanang tungkol dito. And then, si Senator Amy
nung nasa Hague siya kahapon ata, in-interview siya tungkol dito kung ipoporsige ba ang Senate investigation tungkol dito. Sabi niya, si Senator Padilla daw parang nag-initiate na siya na mag-file ng resolution at susuportahan niya. So, Senator Padilla, Senator Amy, I don't go, baka pwede Senator Bato, kung anong committee ang makuha nila. So, hintayin natin na mabuo pa lang mga committees hanggang July 28. Magsimula. So, reorganization. Baka Committee on Drugs, Public Safety, or Foreign Relations. Pwede gyapon Foreign Relations. So, manahimik na lang ba tayo? Yun ang unang kwan. Okay, so, dito may comment si political blogger. Inday Espina Barona had an interesting observation in a post a few days ago. After the news broke out that Tantuco had died, did she bother to see the grieving widow and provide succor and sympathy? Dina is not just a palace official but a close friend. Did the First Lady choose to avoid the potential scandal instead? Such a cold-blooded reaction to a friend's grief. Abrea Santiago, go Senator Amy, make it happen. Chris Aldea, it must be investigated because they were there on official Philippine mission. Yun. Malaki ang gastos natin as taxpayer dahil March 5 to 7, nakatira sa mga mamahaling hotel, gala, and everything. Kung sariling gastos nila yung lakad na yun at hindi government sanction activity, okay lang. Kalimutan na natin. Private matter nga. Bakit kasi ginamit niyo ang pangalan ng Philippine government? Kaya kaming mga taxpayers, may karapatan kami na malaman ang katotohanan dahil pera ng taong bayan yung nagastos. Yun ang punto doon. Yung grieving, talagang nakikisimpatya kami. Masakit ang kaya ito dapat maimbestigan para hindi na maulit. Para wala nang susunod na maging biktima sa ganyang pangyayari. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Ani ang natabangan na maugsin. So mag-atop na yun ni siya karon. So trapal lang ang iyang atop. O karon mo na ni ang atop ni Angkol nga trapal lang, so karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya og gero kay natagaan naman siya. Tanggal. So muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. Karon naman na gyud ang balay ni Angkol sa pag-atop, so nindot na gyud siya nga tan-awon. Ako ga pasalamat yun sa una gyud sa Ginoo. Salamat nga natagan na gyud ko og sin ako nga maatop. So akong pasalamatan og akong mag-ampo kanunay nga ang sponsor nga matagan og mayong panglawas og dugang kadasig sa paghatag sa mga sin sama sa akong gyapon nga kabalay. Oo. Daghang salamat. So dagan ka. Pila naman tukol ka kuan tong imong giatop nga trapal, pila na to siya kabulan? Wala pa nagbulan. Wala pa nagbulan pag-atop. So, mga duha ka semana. Mga duha ka semana. Oo, niabot na dahil ang sin.
Oo, so dili na to siya mo lahutay. Dili mo hutay ka apit ka gani may kibagyuan napit na. Oo, sige, salamat kayo, Col.